Hello! Welcome back to our channel. Anong balita? Kumusta po? Dito sa video na to ay pag-uusapan natin kung paano po kumuha ng WES or World Education Services. Yung agent ko po nagsasabi na magpa-process na po daw kami ng WES. Kaso lang po, ang bayad ay ipapadala sa GCash. Kapatid, mag-ingat po tayo sa mga style na ganito kasi ang dami-dami pong scammer online. Hindi po pwede ang GCash na bayad sa WES official website. Pwede lang po tayong gumamit ng debit or credit card. Inuulit ko po, mag-ingat tayo sa mga style na ganito, lalo na po sa mga tao na katransaction natin na namimit lang natin sa ibang mga platform. Pero sa katunayan, hindi po natin kailangan ng agent or consultant sa pag-a-apply o sa pagkuha ng WES online. Kayang-kaya po nating gawin ito. Mag-do-it-yourself na lang po tayo. Mabilis lang po itong gawin. Marami po tayong makikitang tutorial ngayon sa social media. Magkano po ang bayad sa pagkuha ng WES? Ang bayad po dito ay $160. Bayad muna bago tayo makapag-print ng form. Ang form na ito, fill upan po natin at ito ang bibigay doon po sa registrar kung saan po tayo nag-aral ng college or university. Originally po, ang tawag dito ay Educational Credential Assessment. Since WES po ang famous, ito po ang kadalasang binabanggit. Instead na ECA, sinasabi na lang pong WES, madali na lang pong intindihin. Ito po ay valid ng 5 years. So po kung nagbabalak po kayo na mag-apply dito sa Canada as permanent resident po at naghahanap po kayo ng trabaho, pwede pong unahin nyo na pong i-process ito. Sa case ko, ganun din po ang ginawa ko. Inuna ko siyang pinrocess since 5 years naman ang validity niya. Meron pong 5 na organization na pwede pong mag-access sa transcript at diploma natin. Pero, ang WES kasi yung medyo mabilis sa 5 organization na yon. Sa case ko, na-process ang WES ng 3 months lang. Nakuha ko po kaagad ang resulta. Pero sa mga aplikante na hindi nagmamadali, mas prefer po nila yung ECAS or International Qualification Assessment Services. Medyo matagal po ito, pero as per the review, mas generous po silang magbigay. Ibig sabihin, mas mataas po ang equivalent na binibigay ng ECAS kumpara po sa WES. Pag nag-a-apply pa lang po tayo ng work permit ay hindi po ito hinahanap. Pero pag nag-apply na po tayo ng permanent residency dito sa Canada, ay hinahanap na po ito. Dapat po ang equivalent ng ating curriculum sa Pilipinas dito sa Canada ay high school or grade 12. Ibig sabihin, dapat nakatungtong po tayo or nakakuha ng 72 units sa Pilipinas or naka-second year college po tayo. Pero meron din po namang mga program ang Canada na hindi po kailangan ng WES or World Education Services. Tulad na lang po halimbawa ng agriculture, hindi po kailangan na mataas po ang inyong equivalent ng inyong curriculum. Ang agriculture ay pwede po hanggang grade 10 lang since hindi naman po required ang kanilang education attainment. Pero, mas mainam po na kumuha po kayo ng WES kahit na hindi required sa program nyo dahil kahit hindi po required sa mga program nyo, depende po sa officer. May mga officer po na nangihingi pa din ng WES sa pag-a-apply nyo ng permanent residency. At hinihingi po talaga ito ng immigration dahil para malaman po kung authentic ang ating mga diploma o mga transcript po sa labas ng Canada. Nais ko lang pong i-highlight na hindi po pwede na tayo po mismo ang magpadala ng transcript at diploma natin directly po sa WES. Sign up po muna tayo. Hindi ko na lang po isa-isahin kung paano mag-sign up nito. I'm sure naman po na kayang-kaya na ng mga power natin ito. Di po ba meron na po tayong mga social media account? Parang ganun lang din kung paano mag-sign up sa WES. Ilagay po natin ang totoong personal information sa pag-sign up. Pag nakapag-fill up na po tayo ng ating information like education from elementary to university or college, ay hindi po mawawala dyan kung sakali pong mag-log out po tayo. Masisave po yan. Mag-attach din po tayo ng diploma at TOR natin. Piliin nyo po ang immigration na option dito dahil para po ito sa pag-a-apply ng permanent residency natin. Once matapos na tayong mag-fill up, kailangan na po nating magbayad gamit ang ating valid debit card and credit card. Huwag po kayo matakot mag-fill up dito dahil secure naman ang site na ito. Marami po ang nag-a-apply ng ECA or ng WES, pa international student man or immigration purposes po for US or in Canada.
Kung halimbawa po wala po tayo sa Pilipinas, makisuyo na lang po tayo sa ating mga kaibigan or kamag-anak. At magtanong po muna sa school registrar kung papayag po sila o tatanggap po sila ng authorization lamang. Sa case ko po, yung university namin ay hindi po tumatanggap ng authorization. Nanghihingi po sila ng SPA. So since ng time na yon ay OFW po ako sa Dubai, ang ginawa ko po, sumulat po ako ng authorization letter at nanghingi din po ako ng SPA doon po sa Philippine Consulate sa Dubai. Kaso po, ang school namin ay ayaw pong tumanggap na i-scan ko lang po yung document. Pinadala ko po by LBC yung original na SPA at yung authorization na gawa ko na may perma ko. Kasama po doon yung form na naiprint ko mismo from the West official website. Yun po yung pagkatapos mo magbayad, makapag-print na po tayo ng form na yon. Ilakip po natin yon. Once matanggap na po ito ng kamag-anak nyo, pwede na po silang pumunta sa school registrar at alam na po ng school registrar kung paano po ang gagawin. Pero, bago po i-process ng registrar ito, may babayaran pa po tayong fee, syempre, dun sa cashier ng school. Nung nakompleto na po ni registrar yung mga documents ko, naglakip din po ako ng aking copy ng birth certificate at copy ng death certificate ng asawa ko. For their reference lang po, para wala pong mali. Nasa sa inyo po yon kung maglakip din po kayo ng copy ng passport nyo o ng birth certificate nyo, okay naman po yon kahit hindi nakabanggit doon sa website, at least panigurado na lang po na hindi po magkakamali. Nasa sa inyo po yon kung gusto nyo na ang school ang magpadala ng documents nyo doon sa West or kung kayo na lang po ang magpadala through DHL or LBC po. Sa case ko, yung pamangkin ko ang nagpadala via LBC po. Ganito po ang itsura ng sobre nyo once makumpleto na po ni registrar. So halimbawa po, ito po yung sobre nyo. Pasensya na po, gamit po itong sobre. Wala po akong makita na sobre dito sa bahay. So ganito po yon. Ito ang likod ng sobre. May perma po dito ng registrar at may tatak po yan. Tapos, dito sa harap, may sticker po ng school at may sticker din po dito ng West. At para hindi masisira ang ating sobre o mabasa, masira, mapunit, ang ginawa po namin to make sure nilagay po namin sa hard sobre po ng LBC. Mag-extra bayad na lang po tayo. Just to be safe po, para pagdating doon sa West, hindi po siya sira, hindi po siya punit, hindi po siya basa. Kung halimbawa po ang school nyo ay hindi recognize or hindi po alam ng registrar kung paano ang gagawin, ay ipapaliwanag nyo na lang po ng maayos para po magawa ni registrar yung request nyo. Maraming salamat po sa papanood. Sana po ay may natutunan na naman tayong bago dito sa ating video. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Share na rin natin para din po aware ang iba. Maraming salamat po. Take care. Bye. God bless po. Ingat. Apples. Yan. Nakasaka kami ng tractor. Doon. Sa kabila. Maganda ko dito. Dito marami. Oh. Ayan. Oh. Sobrang dami. Ayun. Mag-a-apple picking kami. Ang laki ng lupa na to. Kanina pa kami dito nakasakay sa tractor. Hindi pa kami nagdating sa destinasyon namin. Daming tao, oh. Daming tao doon. Nag-aantay siguro yan. Sila naman sasakay. You know, daming tao nag-aantay, oh. Daming ano, apple. Ang sarap na yan. Dalawa na agad. Babawi kami. Siguraduhin ha, siguraduhin. Bakit kaya ano?